Sa video na 'to, kuwento ko sa'yo kung paano nga ba ako kumita ng ₱100,000 in just 3 months, sa bagong YouTube, automation channel ko. So, bago ko pa lang siya ginawa, kumita na kaagad siya ng 100,000 in just 3 months, okey? From zero talaga, like hindi pa siya monetize, bagong account, bagong gawa na YouTube account, and then na-monetize siya and then kumita ng 100,000. So, let me show you. Okay, ito. Hindi naman sa pagmamayabang, ito talaga 'yon, 100,000. Hindi ko talaga siya ginalaw para mapakita ko sa'yo sa video na 'to. So, sinimulan ko 'tong channel actually last year, 2024. Ngayon ko pa lang siya nilabas sa channel na 'to. Pero meron akong mga ginawang videos, updated videos doon sa isa ko pang channel na Dieter Official. Lalagay ko na lang yung link sa description. Yung Dieter Official na channel kasi medyo raw yung mga video ko doon, unfiltered, kagaya ng video na to. Itong video na to, plano ko hindi ko to i-edit para raw siya and parang nag-uusap lang tayo ba. Para mas ma-transfer ko talaga sa'yo yung kung anong mang nasa isip ko, yung totoong value talaga. Parang nag-uusap lang tayo ba. Okay? Para mas, hindi na kasi uso yun ngayon, yung hyper-edited or yung mga retention editing. Minsan kasi, yung mga ganong klaseng mga videos, parang meron kang tinatago or parang merong hindi ka masabi ba. Mas gusto ko ngayon, yung mga pinapanood ko ngayon, mas gusto ko yung mga raw na mga footages. Okay, yung mga unfiltered para kung ano yung nasa utak ng isang content creator, talagang mapasa niya ba or ma-transfer niya. Kaya ginagawa ko ngayon. Okay. So I hope marami kang value na matutunan ngayon sa video na to. Okay? So sinimulan ko yung channel last year and challenge ko yung sarili ko na gumawa ng isang bagong channel and i-monetize and then kumita ng malaking pera. Okay? Hindi din kasi biro yung 100,000, 6 digits. Okay? So, ginawa ko siya. By the way, ilalagay ko na lang dito yung screenshot ng channel para makita nyo na legit talaga, and then yung screenshot ng analytics niya. Okay. So, ang niche ng channel nung una is AI made. Okay? Yung mga videos is AI made. Yung gamit ko is yung Pictory AI. Okay? Kasi gusto kong subukan na ma-monetize ba talaga ang isang channel? Ma-monetize ba talaga using purely AI? Okay? Yung nag-edit is AI, yung voice over is AI, and then gumagawa ng script is AI. So, kung siyang subukan. So, and to my, na-shock ako kasi pwede pala talaga. Okay? Mo-monetize ka pala talaga. And so, purely AI talaga. Okay? As in, like yung script is made by ChatGPT. Yung voice over is from Pictory AI, and then yung editing is Pictory AI. So mga taong hindi alam kung ano yung Pictory AI, ang gagawin mo lang doon is maglalagay ka lang ng isang buong script, and then sila na ang bahalang gumawa ng video. Ganun lang kasimple, script lang yung kailangan mo. So basically, ChatGPT lang, and then you will going to paste the script sa Pictory, and then that's it. Okay? Meron ka ng solid na video na pwedeng ma-monetize kasi na-monetize yung channel ko. So, ganun lang yung ginawa ko for the first month. And then, pinabayaan ko lang siya. Okay? Nag-upload ako ng mga 30 videos. 30 videos AI made every single day, schedule ko, and then pinabayaan ko siya ng about 1 month. So,
1 month ako nag-upload and then pinabayaan ko siya 1 month din. Okay? Hindi ko siya ginalaw for 1 month kasi medyo na-busy din ako sa ibang mga channel. Kasi ito nangyari. Yung first month, di ba, nag-upload ako puro AI. Merong isang video na nag-viral. Nagkaroon ng 200,000 views and then nakuha ko yung watch hours. So, after that, ilang mga araw nakuha ko rin yung subscribers. And then, after that, nag-apply ako sa monetization. So, pagkatapos monetization, na-approve naman siya. So, napag-isip-isip ko na, uy, pwede pala tong ganito. That's why, napabayaan ko siya ng 1 month and then gumawa ako ng ibang mga channel para magkaroon ako ng maraming mga channel na AI and then monetize. Okay? So, yun yung nangyari. Napabayaan ko siya within 1 month pero nag-upload pa rin ako from time to time. Ngayon, ang problema naman doon is yung niche na yon, it's a travel niche na AI is sobrang liit ng kita or RPM. Sobrang liit. Kasi low quality din naman yung video, low quality. So, yung views niya hindi siya masyadong yung naging 200 lang na isa. Pero yung ibang mga views kokonti lang, around 1,000, 2,000. So, hindi siya ganun kalakas and then yung kita doon is konti lang. Okay? And it's understandable. Hindi ko naman pinipilit kasi sobrang dali lang niyang gawin. AI lang. Magrereklamo ba ako kung merong ibibigay na few hundred dollars, magkano rin yun sa peso. So, napabayaan ko siya around 1 month. Nag-upload ako ng once or twice a week. And then after that, meron ako na-discover na isang YouTuber, okay, na nagdi-discuss din ng YouTube automation. And then, meron siyang channel na meron siyang mga channel ideas na mga pinakita, okay, sa kanyang YouTube video. And then nakita ko doon yung niche na WNBA. Okay? WNBA ito yung mga counterpart ng NBA na para sa mga babae, WNBA. So nakita ko yung niche doon sa mga diniscuss niya. So nag-research ako about sa niche and okay naman, solid naman yung mga views sa niche na yun. So ang ginawa ko, nag-change niche ako doon sa aking AI channel na ginawa. Okay? So nag-upload ako around 30 videos uli. And then, yung mga videos na in-upload ko doon is hindi na siya AI. Okay? Quality video na siya. Okay? Nag-hire ako ng tatlong editor ata, yung kinuha ko doon. 3 editor. And then, nagbayad ako sa kanila ng around 600 to 500 pesos per video. Nasa mga, lang naman yun, 10 to 12 minutes. Meron pa nga, minsan 9 minutes lang or 8. So, nagbayad ako sa kanila ng around 500 to 600 pesos per video kahit hindi pa sigurado kung kikita ba ako. Okay? Kasi yung kinikita ko doon sa channel na yon is sobrang liit pa. Nasa mga 200 to 300 dollars lang. So, talagang pumusta ako. Okay? Pumusta ako. So, sabi ko, sige, mag-invest na ako dito. Kung kumita man ako or kahit mag-break even, okay lang. So, nag-focus ako sa quality kasi yung mga AI na mga videos, hindi kasi maganda yung quality. Okay? So, nag-hire ako ng mga editor, naghanap ako ng mga editor na medyo mga galing. Okay? Quality ng mga editors pero hindi masyadong mahal kasi sobrang mahal kasi ng mga editors ngayon. So, swerte na lang kung makita ka ng 500 or 600 na mga editors. So, yun, pumusta ako. Nag-invest ako sa mga editors. Marami akong kinuha. Actually, siguro umabot ng 3 kasi gusto ko na madali matapos yung 30 videos. So, pinagsabay-sabay ko na project sa kanila. Tapos, 2 na lang yung natira kasi yung isa, hindi ako masyadong nagandahan sa quality.
And medyo busy din. So, yun. Dalawa na lang yung natira. Mga quality videos, sinigurado ko na magaganda yung kanilang mga edit. And then, pumusta talaga ako. Okay, pumusta ako sa kanila. Even though wala pang kasiguraduhan na kikita ako ng solid sa channel na yon. So, pumusta na ako. Gumawa kami ng 30 videos. 30 videos lang muna. And then, pagkatapos niyan, in-schedule ko siya. And then, hoping na bumalik yung ating ininvest. So, after 1 month, okay, may pumutok sa WNBA na videos. And then, luckily, tumaas yung ating revenue. So, naging 600, 800 hanggang sa naging 2,000. Okay? So, yun yung aking ginawa sa aking channel na bago na YouTube Automation. Okay? Sa mga taong hindi alam kung ano yung YouTube Automation channels, ito yung mga channels na pwede mo siyang i-automate or yung mga faceless channel na wala kang makikitang muka. Okay? Pwede mo siyang i-automate, pwede mo siya gawing business. And medyo matagal na rin akong gumagawa ng mga ganito. And ang actually yung kailangan ng meron din ako mga naging estudyante actually na kinoach ko sa mga ganitong klaseng business. And merong mga nag-success talaga. Meron din naman mga hindi naging successful sa mga naging estudyante ko. Pero merong mga naging successful din talaga and kumita din talaga ng seryosong pera din. Okay? Hindi ko na lang i-disclose. But meron talagang kumita talaga ng sobrang ng 6 digits. Okay? Na mas malaki pa sa kinita ko talaga. And then after that, pwede mo nang pag natutunan mo na kung paano magpalakad ng isang channel, pwede mo na itong i-multiply. Gawin mong 2, gawin mong 3 hanggang sa lumaki na yung business na YouTube automation business. Okay. So, ito yung mga dapat mong tandaan kung gusto mong subukan yung ganitong klaseng business online or subukan dito sa YouTube na kumita. Ito yung mga dapat mong tandaan. O ito yung mga dapat mong gawin. Okay? Para maging successful ka sa ganitong business, YouTube automation business. And ito yung sa tingin kong hindi na di-discuss ng maigi. And gusto kong ibahagi ito sa'yo. Okay? Napaka-valuable nito. So kapag magsisimula ka na, kagaya ng ginawa ko sa channel, ito yung dapat mong tandaan. Napaka-importante sa YouTube algorithm ang pagiging consistent. Though, marami na nagsabi niyan na importante maging consistent sa YouTube, dapat ganito. Walang tao or konti lang yung mga content creator, influencer na nagsasabi kung ano yung specific technique para maging consistent at masigurado mo na ipropromote yung channel mo or magkaka-views ka. Wala silang masyadong sinasabing technique or method para maging consistent. Ang sinasabi lang nila is maging consistent. Pag ganun lang yung sinabi mo, though mahirap talaga siyang gawin. Miski ako nga, talagang hindi ko siya, mahirap talaga siya. Sobrang mahirap talaga siya. Yung pagiging consistent. Kasi meron kasing mga araw na may emergency or hindi ka makapag-upload kasi may iba kang ginagawa sa buhay. Okay? May emergency, may nagka-problema, mga ganon. So, yung technique or method dyan para masigurado mo na consistent talaga hanggang sa ma-monetize ang isang channel is you need to make at least 30 to 60 videos first.
bago mo simulan ang channel or bago ka mag-upload. Okay? Bago mo simulan ang channel, dapat meron ka munang at least 30 to 60 videos na naka-imbak or ready para ma-schedule or ma-upload. Yan yung technique or yan yung para sa akin sobrang helpful na maging consistent or para masigurado ko na ma-monetize and kumita yung isang channel. 30 to 60 videos. Now, hindi lang yan kasi meron din ako mga estudyante na ginawa din yan, yung 30 to 60 videos, pero hindi pa rin nila na-maximize. Okay? So, ito yung mga nangyari sa kanila. Mga estudyante ko, gumawa sila ng 30 to 60 videos and then in-upload nila. Ngayon, pagkatapos nilang ma-upload yung 30 to 60 videos, meron nag-viral. Meron namang mga nagkaka-views. And then, yung problema lang, hindi nila yon na-double up. Like for example, merong nag-viral na isa. Hindi nila tinitignan or hindi nila inaral yung video na yon. Kung ano ba yung nag-work sa video na yon. And then, nag-double up sila sa video na yon. Patuloy lang sila nag-upload ng yung mga mediocre na videos. Kaya may mga estudyante ako na hindi talaga naging successful. And then, tumigil na lang din. Okay? Hindi din kasi to para sa lahat. Meron din talagang mga tao din na yung susukuan na nila, yung ganun. Or baka busy lang. Okay? Hindi naman natin sila inaano. Baka busy lang din and siguro na-realize nila hindi ito para sa kanila. So, yun, pinakamahalagang tip, gumawa ka muna ng videos before ka mag-upload para masigurado mo yung consistency mo. Kasi napakahirap ng consistency or yung maggagawa ka ng video everyday kung ikaw mismo yung gagawa. And then kung meron kang puhunan or pwede kang mag-invest, meron kang pera pang invest, maghanap ka ng editor, kagaya ng ginagawa ko. Mas easy, mas wala kang iisipin, wala kang problema. Mag-hire ka lang ng isang editor, 2 or 3, and then pagtulungan ninyong gawin yung 30 to 60 videos, and then that's it. I-schedule mo na lang siya. Okay? And then, yun, magiging consistent ka na hanggang ma-monetize ang isang bagong channel. Take note, meron ding isang importanteng bagay na dapat mong gawin before ka magsimula ng isang bagong YouTube automation channel. Meron kasi tayong ngayong tinatawag na new created channel and age channel. So, ano ba yung ibig sabihin na ng age channel? Or unahin natin yung new created channel. Yung new created channel is yung mga bagong channel na ginawa. Okay? Kakagawa pa lang na channel. Yung age channel naman, ito yung mga channel na nagawa na last year or last 2 years or last 3 years. Ito yung mga itong mga age channel, ito yung mga channel na mas prefer ko na gamitin kasi mas madali itong magkaroon ng views. Okay, sa experiment ko lang. Yung mga age channel, mas madali silang ma-pick up ng algorithm compare sa mga bagong channel, sa new channel. Pero itong new channel, possible naman nga ma-pick up talaga. And then magkaka-views ka talaga. Kagaya ng ginawa ko sa channel na yun, yung pinakita ko sa inyo. Bagong channel yun. Then, umabot muna ng ilang mga videos before nagkaroon ng viral. And then, sa mga age channel kasi, pwede kasi siyang kahit 3 video pa lang yung na-upload mo, mag-viral na. Depende sa quality ng content na ginagawa mo. Okay, so new created channel and age channel. So kung meron kang tanong about that, ilagay mo lang sa comment section. And maraming salamat sa panunood ng video na to. Kahit medyo boring siya. So kung meron kang tanong, i-comment mo lang sa baba. Yeah, maraming salamat sa panunood and I will see you guys on the next one.